Mga kamarino, it's a wonderful Saturday. Kaya naman, ano pang hinihintay ninyo? Rise and shine! Gising-gising na, mag-unat-unat na. Good morning sa inyo at sa inyong mga pamilya. At syempre, good morning sa aking magiting, matikas, atapang na partner. Walang iba kundi si Admiral Eduardo Maar Santos. Buong buo. Good morning. Buo. Yan. Good morning din sa iyo, partner. Mukhang naluma ako doon sa buong-buo mo. My ever-radiant, glowing, beautiful. Yan. Ano ba? Buong-buo na yun. Buong-buo pa rin, di ba? Buo tayo ng 2025, di ba? Sige, mga kamarino, kasabay po ng inyong almusal. Samahan nyo rin kami sa makabuluhang talakayan tungkol sa larangan ng maritima dito po sa ating bansa. Bukod sa talakayan, syempre marami rin kaming mga ikikwento sa inyo na sure ay kapupulutan ninyo ng maraming aral, mga kamarino. Pero bago yan, partner, may handa akong gustong i-share sa ating mga kamarino to give them a kickstarter, panggising, ngayong umaga. Okay. Sige nga, Admiral, anong inihanda mo sa amin? Alam mo, ito ang quote. Sabi ni C.S. Lewis, Amerikano to. And I quote, "You are never too old to set another goal or to dream a new dream." Unquote. Sige, kung pwedeng sabihin mo sa amin yan ng Tagalog. Walang mas matanda ba? Walang tumatanda. Yun na yun? Parang ang dami nang sinabi mo, parang ay iksi. Anong ibig sabihin na sinabi mo, Admiral? Nosebleed. Kasi matanda, nalubak ako doon sa tanda. Nalubak ko, sige, sa tanda. Huwag ka nakatingin sa akin pag tanda, Admiral. Okay. Sige, you are never too old to set another goal or another new dream. Okay, so... Ibig sabihin nun, walang matanda dito, walang bata. Walang matanda na hindi na pwedeng magtayo pa o gumawa ng panibagong panaginip. Or pangarap. O panibagong pangarap. Yes. O, lagi tayong umaasam kung anong gusto nating asamin. We dream, we hope, we have a vision. So, wala yan kung bata, matanda, o saksakan kayo ng tanda. Hindi ako nakatingin sa'yo. Bakit ako nakatingin, ha? Okay? So, lahat tayo ay parang sponge. Absorb lang ng absorb. Learn and learn, and dream and dream and dream and dream. Correct. Yan. At sabi nga nila, walang bayad ang mangarap. Dapat. Diba? Wala. Diba? Sige lang, mangarap ka lang. Hanggang kaya mo mangarap ka. Oh, well, eto basta nga. susundin yung pangarap. Oo naman. Huwag ka na nakatihaya lang dyan, friend. Tapos nangangarap ka. Natutulog ka. Walang mangyayari. Sabi nga nila, hindi bumabagsak ang apple from the tree. So, kung ikaw ay nakahiga, hindi babagsak ang mansanas mula sa puno. Kailangan mo pa rin siyang pitasin. Dahil pag bumagsak na yon, bulok na siya, friend. Sasakitan tiyan mo. Pati ulo mo, pati naman. Pati naman. Well, anyway, ito nga po ang programa na ginawa para sa inyo, mga kamarino. Gawa ng mga marino. Para sa marino. Kaya all aboard dito sa... Yan ang marino. This portion is brought to you by GCash, SM Supermalls. Pag-ibig Fund, lingkod pag-ibig, tapat na serbisyo mula sa puso. Ang RA 12021 or Magna Carta of Filipino Seafarers ay isinabatas upang paigtingin ang mga karapatan ng ating mga Pilipinong mandaragat, mapalokal man or international. Mahaba-haba ang naging paglalakbay nito bago malagdaan ng Pangulo at formal nang mabuo ang IRR or Implementing Rules and Regulations. Kaya mga kamarino, ating balikan ang legislative history ng Magna Carta of Filipino Seafarers. Noong March 7, 2023, unang ipinakilala ang batas sa unang session ng 19th Congress sa pamamagitan ng House Bill No. 7325 na ipinasa sa House of Representatives. Noong namang May 22, 2023, ipinakilala naman sa Senado ang dating Senate Bill No. 2221 sa ilalim ng Committee Report No. 69.
Dito ay pinag-isa ang mga iba pang Senate bills na may kaparehas na layunin, kung saan kabilang din ang House Bill number 7325. Mula August 23, 2023 hanggang September 11, 2023, isinagawa ang period of interpellations upang pag-usapan ang iba't ibang mga probinsyong kalakip dito, tulad ng maritime education at controversial na bond execution. Noong September 25, 2023, immediate enactment. Itinuring ni President Ferdinand Marcos ang Magna Carta of Filipino Seafarers, kung kaya't mistulang mapapabilis na ang pagsasabatas nito para sa mga nakaabang na stakeholders sa maritime industry. Ngunit nang maaprubahan ng third reading sa Senado ang Senate Bill number 2221, nagkaroon muli ng debate ukol sa mga tinatawag na contentious provisions, gaya ng nauna ng pinag-usapang bonds. Sa susunod naman na taon, noong February 12, 2024, formal ring na ibigay sa Pangulo ang consolidated versions ng batas mula sa House Bill number 7325 at Senate Bill number 2221. Sa kasamaang palad ay muling ibinalik ang kopya ng batas sa Senado. Kung bakit? Ating balikan muli sa ating naunang panayam kasama si Congressman Ron Salo, isa sa mga primary authors ng batas sa Kongreso. Tapos tatag-antay, abay, parang hindi ata natalakay yung seafarers. So yung pala bumalik ng Senado. Ano ho ang naging rason kung bakit bumalik nung Disyembre yung pinaka dapat na pirmahan na ng Pangulo? Ano ho ang naging rason doon? May concern po sila doon sa isang probisyon dito po sa Magna Carta. So may mga tao na quote-unquote naglabi na matanggal, kaya binalik muna sa Congress, sa Senado at sa House of Representatives. Okay, yan ang maganda nating usisain, mga kamarino. Anong probisyon ito? Bakit naging napaka-controversial? Dalawa po yan. Una, yung concern sa mga ambulance chasers, yung Section 59. That time, Section 57 po siya. Pangalawa, yung concerns ng mga domestic shipping industry. Mula May 22, 2024 hanggang July 31, 2024, muling binuo ang Bicameral Conference Committee upang ayusin ang mga probisyong nananatiling kontrobersyal, ang Section 59. At finally, formal na ngang nilagdaan ni President Ferdinand Marcos Jr. ang batas noong September 23, 2024, kasabay ng selebrasyon ng National Seafarers Week. It is not just a tribute to our seafarers' sacrifices, not just now, but over the many, many, many decades, when they established themselves as the first overseas Filipino worker. Kamakailan lang din, noong January 8, 2025, ay na-finalize na ang Implementing Rules and Regulations ng Republic Act No. 12021 na nagsasaad ng mga specifics tungkol sa implementasyon ng batas. Kaya sa ating mga kamarino, manatiling mapanuri at informed tungkol sa inyong mga karapatan. At yak sa aming programa ay sisikapin naming ipaliwanag ang mga nakasaad sa Magna Carta of Filipino Seafarers. Sa aming pagbabalik, ano kaya ang success para sa ating mga kamarino dependents? Alamin natin yan, dito lang yan sa Yan ang Marino. This portion was brought to you by GCash. Pag-ibig Fund, lingkod pag-ibig, tapat na serbisyo mula sa puso. SM Supermalls. Kung si Fatay, mga kamarino, Chinese New Year is right around the corner. At ano kaya ang in-store sa ating Chinese New Year celebrations here at SM Supermalls? Year of the Snake means blessing will be sliding your way into a prosperous life. At kung sa tingin mo ikaw ay swerte, subukan yan sa pag-swipe sa Lucky Angpao sa mga SM malls nationwide at may chance kang makakuha ng premyo. Hinding-hindi rin mawawala ang picture-perfect displays na maaari ninyong gawing background for your Chinese New Year postings.
We'll be seeing red din sa kanilang Everything Red Fair para sa lahat ng Chinese New Year goodies na kailangan ninyo para sa inyong selebrasyon. And lastly mga kamarino, with the Everything Chinese Food Fest only at SM Supermalls, sure ay mabubusog kayo sa mga oh-so yummy Chinese dishes tulad ng mga dumplings, hot pot, and noodles. Mula January 18 hanggang January 31, 2025 ay ma-enjoy ninyo ang inyong Chinese New Year celebration only at SM Supermalls. The Maritime Academy of Asia and the Pacific continues to sail forward with modern facility, active cadet sponsorships, advanced education and trainings. And as the premier maritime academy in the country, be a future world-class marine officers. Be at MAAP, ensuring excellence at sea at all times. Ang bawat bayaning Pilipinong magdaragat, may kaagapay, may kaibigan, may kakampi, may kasangga, may kabalikat. Ang iyong Associated Marine Officers and Seamen's Union of the Philippines. Kasama mo sa tunay na malasakit dahil AMUSUP cares. This portion is brought to you by GCash, SM Supermalls. Pag-ibig Fun, lingkod pag-ibig, tapat na serbisyo mula sa puso. Maliban sa pagbabarko, mahalaga na may iba ring mapagkakaabalahan ang ating mga kamarino habang sila ay on board. Kung kaya't kaakibat ng ating mga kamarino ang kanilang dependents sa pag-abot ng kanilang tinatawag na success in life. Kaya, pakinggan nating muli sa mga tsikahan nating seafarer dependents kung ano nga ba ang success para sa kanila. Forever po sana na may income kami na na bumapasok sa namin, sa pamilya. Ganun po. Bali yung anak ko, asawa ng marino. Pinamahan ko lang siya i-check up. Yung success is yung talaga magtsatsaga ka, yung ipupush mo talaga yung para maging successful ka sa business. Panganay ko, 38 years old, kapitan. Tapos yung bunso kong babae, ang lisensya niya, second officer. Tapos yung asawa ko, Peter, makina ng barko siya. Yun ang trabaho nila. Pero yung asawa ko ngayon, 63 na sa May, kaya retirement na. Success, ibig sabihin, yung tatlo kong anak nakapagtapos ng private school, mga nagtatrabaho na, puro lisensyado ng kapitan, second officer, marine engineering yung isa kong anak. Nandun sa call center, na siya, matagal na siya sa call center, parang 20 years na, kaya okay naman yung buhay niya, meron na siyang house and lot na sarili niya. Saka may mga negosyo na rin siya. Mag-success, kailangan may tayo, business. Wow! Business-minded talaga ang ating mga kamarino dependents. And speaking of business, ano kaya ang namumuong business ideas sa kanilang isip? Kahit sino gusto yung ganong pumasok ng ganyan negosyo. Since pa naman ako mayroon ako kasing konting sari-sari store. So gusto ko ba continuous para mag-goal mo naman yung success na gusto mong mangyari sa buhay. Okay naman, since ang sari-sari store ko, since 2003 until now, continuous naman ang ko, pag titindahan. Kahit okay lang, basta makatulong sa family. Yung anak ko po, hindi naman po permanente sa barko. Kaya gusto ko po, pag halimbawa po, tapos na po siya sa barko, siya magmamanage ng negosyo niya. Parang gusto ko po karinderya. Yun po, mga resto. Sa food po, yung anak ko, marunong magluto, yung bunso kong anak. Magaling po magluto. Kasi may edad na kami pareho, para meron kaming panggasto sa araw-araw, sa maintenance.
Yun. Ang dami naiisip ng panganay ko na ano. Kasi nanonood sila sa TV malaki, yung bumili siyang 85 inches. Nanonood siya sa YouTube kung anong balak nila. Sila nagmi-meeting, ako nasa taas lang. Inayaan ko sila, binibigyan ko silang freedom, privacy. Kasi 2 years na lang yung bahay namin, gusto ko ma-fully paid na. Kaya pinapasikasos ko sa kanya yung store brand niya, yung NIS, tsaka yung Pag-ibig, yung SS. Kasi ang dami pala niya makukuha sa Pag-ibig, tsaka SS eh. Paano naman kaya ang kanilang secret to achieving success? Kailangan maging masipag ka at pilitin mo ma-achieve mo yung success para maging successful. Kailangan mo i-push kung ano yung alam mo, pilitin mo makuha agad yun. Siyempre, nandyan yung gagawin talaga natin para maging success tayo. Trabaho talaga ng Mag-isip ka ng mga mabubuting gawain. Kailangan wag ka mga agrabyado ng tao, ng kapwa. Kailangan focus ka, magdadasal ka palagi. Magpapasalamat lagi. Makukuha ko yun sa para sa akin yung pagsimba, linggo-linggo, ganun po. Tapos po yung pagdarasal po para sa anak mo po. Ganun po. Dito sa aming pagbabalik, ating matutunghayan kung paano nga ba nakatulong ang Pag-ibig Fund sa ating mga kamarino. Yan at marami pang iba dito lang sa Yan ang Marino. This portion was brought to you by GCash. Pag-ibig Fund, lingkod pag-ibig, tapat na serbisyo mula sa puso. SM Supermalls. Halabira sa ating mga kamarino na nandyan sa Iloilo. Enjoy your Dinagyang Festival celebration here at SM City, Iloilo. With Awesome Iloilo 2025, magarbo at engranding kasiyahan ang babati sa inyo. Mula sa job fair, fun ride, one-of-a-kind performances at exhibits. Tiyak na ang kasiyahan ng Dinagyang Festival experience for everyone. Only at SM City, Iloilo. For more activities unique to SM Supermalls nationwide, be updated by liking SM Supermalls on Facebook. The Maritime Academy of Asia and the Pacific continues to sail forward with modern facility, active cadet sponsorships, advanced education and trainings. And as the premier maritime academy in the country, be a future world-class marine officers. Be at MAAP, ensuring excellence at sea at all times. Ang bawat bayaning Pilipinong magdaragat, may kaagapay, may kaibigan, may kakampi, may kasangga, may kabalikat. Ang iyong Associated Marine Officers and Seamen's Union of the Philippines. Kasama mo sa tunay na malasakit dahil AMUSUP cares. This portion is brought to you by GCash, SM Supermalls. Pag-ibig Fund, lingkod pag-ibig, tapat na serbisyo mula sa puso. Para sa ating mga Pilipinong mandaragat, napakahalaga ng pagkakaroon ng maaasahang kasangga sa kanilang mga paglalakbay patungo sa financial freedom dahil ika nga nila, seafaring is not forever. With choices ranging from savings up to loans for different needs. Isa nga sa patuloy na kasangga ng ating mga kamarino ay ang Pag-ibig Fund. Dito sa bahaging ito, ating pakinggan ang kwento Pag-ibig ni Second Officer Kevin Gavino. I'm Kevin Clemson Gavino. I'm 32 years old, currently living in Muntinlupa City, and my position on board is Second Officer. Nag-start ako as cadet, so on training ka, nag-aaral, tapos by the time na meron akong enough knowledge, that's the time nag-take ako ng licensure exam. Then I was promoted to third officer, then second officer. And currently now, hoping for management position and same officer job,
navigation. Sa second officer, you're the navigating officer. So, ikaw yung gagawa ng passage plan ng barko. Then, sa tanker vessel kasi ako, so nag-help ako kay chief officer sa pag may loading and unloading operation kami, cargo operations. And other na need ng job as per master or chief officer's instructions. Ngayon, yung wife ko, bale, yung inaalat talaga niya yung ipon namin every sakay ko. At the same time, yung sa salary din niya. Ini-make sure namin na mapunta to sa investments. Habang bata pa kami, nag-invest na po kami. Dahil sa murang edad ay sinanay na ng mag-asawang Gavino ang pag-iipon. Ganoon na lamang kahalaga para sa kanila na may mapagkakatiwalaang paglalaanan ng naipon. Sobrang halaga talaga nung may mapagkakatiwalaan tayo na like sa mga government natin, like Pag-ibig. Yung mga bangko kasi, hindi rin natin sure kung talagang kailan sila babagsak. Pero ang government kasi, kung diyan ka mag-save, talagang alam mo secured yung pera mo. Since 2014, member na po ako ng Pag-ibig. Actually, maganda yung system ng Pag-ibig. So, yung time na nangailangan ng pera, nakapag-multi-purpose loan ako sa nila ng NPL. So, sobrang baba ng interest nila. I think that time mga 9 to 10% per annum. So, tapos sa 24 months, pwedeng 24 months or 36 months yung term ng loan mo. So, makakaluwag siya. Makakaluwag yung seafarer kesa sa mga ibang loan na companies na malaking interest. Pati ang kanilang dream family home sa General Trias, natamasa nila sa tulong ng Pag-ibig Fund Housing Loan. Bali, natapos ko na rin sa housing loan ko within 5 years. So, na fully paid ko na siya. Kaya maganda po talaga yung natulong sa akin ng Pag-ibig. Sa mga katulad ng ating kabarino na isa ring young professional, mayroong word of advice na maihahatid si Kevin. Bale, first of all, mas maganda kung check muna nila yung contribution din nila. Kung nako-contribute ng company din talaga yung every month during sa salary po nila, kung nade-deduct po talaga. Then meron na maganda po sa Pag-ibig ngayon, meron virtual Pag-ibig. Online na po lahat, so madali mo ma-verify kung updated po yung Pag-ibig fund mo, tas pwede kung anong lahat ng services makikita doon, madali siyang masundan at madali siyang magawa. Congratulations sa ating very own Vice Admiral Eduardo Maar Santos sa pagkakagawad sa kanya ng prestigyosong World Integrity Prize sa naganap na seremonya sa Maritime Academy of Asia and the Pacific noong January 20, 2025. Ang parangal na ito ay iginawad dahil sa kanyang mahahalagang kontribusyon sa pagpapausbong ng iwas korupsyon sa pamamagitan ng wastong pamumuno. Kakibat ito ay itinuring na person of sincere anti-corruption integrity rin si Vice Admiral Eduardo Santos ng Anti-Corruption Civil Movement General Federation. Congratulations, Vice Admiral! Partner, your Yanang Marino is really very, very proud of your commitment to ethical leadership. Congratulations! This portion was brought to you by GCash. Pag-ibig Fund, lingkod pag-ibig, tapat na serbisyo mula sa puso. SM Supermalls. Halabira sa ating mga kamarino na nandyan sa Iloilo. Enjoy your Dinagyang Festival celebration here at SM City, Iloilo. With Awesome Iloilo 2025, magarbo at engranding kasiyahan ang babati sa inyo. Mula sa job fair, fun ride, one-of-a-kind performances at exhibits. Tiyak na ang kasiyahan ng Dinagyang Festival experience for everyone. Only at SM City, Iloilo. For more activities unique to SM Supermalls nationwide, be updated by liking SM Supermalls on Facebook. Welcome to the Philippine Trade Training Center Global MSME Academy, your next training and events destination. Step into our inviting space.
where innovation thrives and connections are made. We are Philippine Trade Training Center Global MSME Academy, your gateway to exceptional events and transformative training experiences. Contact us today to elevate your next event or training session. The Maritime Academy of Asia and the Pacific continues to sail forward with modern facility, active cadet sponsorships, advanced education and trainings. And as the premier maritime academy in the country, be a future world-class marine officers. Be at MAAP, ensuring excellence at sea at all times. Ang bawat bayaning Pilipinong magdaragat, may kaagapay, may kaibigan, may kakampi, may kasangga, may kabalikat. Ang iyong Associated Marine Officers and Seamen's Union of the Philippines. Kasama mo sa tunay na malasakit. Dahil AMUSUP cares. This portion is brought to you by GCash, SM Supermalls. Pag-ibig Fund, lingkod pag-ibig, tapat na serbisyo mula sa puso. Talaga nga namang umaapaw with the inspiration and information ang ating episode ngayong araw. Ayan, at sana kayong mga marino ay na-push, natulak at naging positibo sa inyong mga pananaw sa panonood ng ating mga istorya at mga impormasyon. Hatid sa atin syempre ng Yanang Marino. Dahil ang aming programa ang The first and the longest running television program para lang po sa inyo, mga kamarino. Yan. Kaya naman, sabi nga natin, the first and the longest. Napakarami na nating pinagdaanan, pinagsamahan, mga kamarino. Kaya naman, pagdating sa mundo ng maritima, dapat manood ng Yanang Marino. Yun lang ang kailangan nyong panoorin. Weekly po yan, ha? Kaya samahan nyo kami tuwing Sabado, every Saturday. Anong oras nga, Admiral? From 8 to 8:30 in the morning, live po yan sa PTV4. Yan. And don't worry dahil pag may na-miss silang episode, Admiral. Siyempre, pwede nyong balik-balikan ito sa aming, hindi amin, sa YouTube channel. Yes. Ang title, My Channel kanya. Mare, My Channel. Hindi kanya, hindi sa inyo, My Channel. Ang dali, di ba? At syempre, I-like po sa aming Facebook page ng Yanang Marino. Ayan. Kaya muli ang imbitasyon na samahan kami tuwing Sabado, ha? But for now, Anchors away. bye! Bye-bye.